Umabot nga sa point si Direk Loring pinatawag ako eh. Kasi? Melay, mag-ayos ka kasi artista ka na. Kasi paglabas ko, para na ako bagong gisi, tas maraming papapicture. Eh, mas mukha pang artista yung mga nagpapapicture sa akin. So parang sinasabi ni Direk, Melay, mag-ayos ka, please lang, maawa ka, artista ka na. Hindi ka ba na-pressure na parang, alam mo yon, first, hindi ka ba na-pressure na magpaka-artista or parang medyo baguhin mo yung sarili mo, unang-una. Pangalawa, including retoke. Oo. Including retoke. And pangalawa, naisip mo, sige, yun muna, sagutin mo muna. Okay. Hindi ka ba na-pressure? Hindi naman ako na-pressure, madam, kasi tanggap ko naman ang mukha ko. Kasi kung walang tatanggap nito, sino pa? Nandiyan lang. So, pero, na-pressure lang ako pagdating sa kuan ng mga tao na parang kailangan pag-artista ka, maganda ka. No. Kasi 'di ba si Mr. M nga gusto niya ang artista maganda talaga. Oh. Pag hindi ka masyadong maganda, parang mag-isip ka na lang. Siguro. So, ako yun ang parang dinadown ko sa sarili ko nung nag-artista ako na Noong unang labas. nung unang labas ko na hindi pala talaga ako dito. Umabot nga sa point si Direk Loring pinatawag ako eh. Kasi? Melay, mag-ayos ka kasi artista ka na. Paano klaseng ayos? Meaning like Kasi magpa-ayos ng ilong? marami hindi mag-ayos ng ilong. I mean, kasi paglabas ko, para na ako bagong gisi, tas maraming papapicture. Eh, mas mukha pang artista yung mga nagpapapicture sa akin. So parang sinasabi ni Direk, Melay, mag-ayos ka, please lang, maawa ka, artista ka na. So, kasi nasanay ka ba na akala mo yung mukha mo, parang tanggap na ng mga tao, pero hindi pa pala. Kasi, kailangan mo rin mag-level up. Yes, But then again, in-accept ko naman yung mga pag-aayos na ganun. Kaya lang, na-pressure lang ako sa yung demand ng trabaho. Yung demand ng trabaho na parang, ganun pala talaga dito sa showbiz. Kailangan, always mong gawin ang best mo. Every labas mo is always the best. Hindi ka pwede yung kunwari nagtatrabaho ka ng call center. Ngayon hindi ka the best. Okay lang naman, di ba? Kasi Hello? pasweldo ka pa naman. Oo, sasweldo sweldo ka pa naman. Hello, okay. Sasagutin ka or nagtrabaho ka sa ibang kuan na yung magsusulat-sulat ka lang naman. Pwede naman yung parang, kung hindi mo kaya, pwede na bukas. Hindi pwede dito sa showbiz. Kailangan dito, taga-labas mo, taga-interview mo, taga-salang mo, always the best. Kasi kung hindi, may kapupuntahan ka talaga. So, dun yung parang pressure ko na parang, hindi na lang ako mag-showbiz. Okay, parang, kung magtinda ka naman ng hindi ka naman mapipressure. Hindi ka naman yung kailangan the best mo. Hoy, bili na kayo. Hindi naman ganun eh, di ba? Bili lang kayo. Kung hindi kayo bibili, okay, pwede ko pa ito ilagay sa ice case bukas. Alam mo yung ganun. So, grabe ang pressure talaga sa showbiz. Kaya sabi ko, kung hindi ko to kaya, uwi na lang ako. Pero surprisingly, para na-adapt ko siya. Oo nga, No? actually. Meron ka, na-realize mo rin yun, Yeah. Inang. Yung meron kang shock eh. Na, Yeah. hala, ito pala ang showbiz. Hindi ka pala pwedeng maghiya-hiya dito. Patay ka kapag mahiya ka dito. Mas nakakahiya na after ng show na to, ibabalik sa'yo, alam mo, hindi mo ginawa ang best mo. Yes. Di ba may ganon? Yes. So, yun At yung mga ganon, na mga hindi ginagawa yung best, yung parang pinuki-puki nito yung ano nito eh. Kasi ganon yung sinasabi ko, puki-puki tong acting nito. Wala ka nang, hindi ka natatawagan next time ng prod, diba? Yes. Kasi, unfortunately, during that time, hindi mo ginalingan. At may maririnig ka sa mga kasama mo sa trabaho Meron. na ganito ka, ganunin ka. So, yun ang isa sa mga, lalo na kay teens ba ako na pumasok. So, parang yung heart ko parang hindi ready sa mga ganun. Yes. Na parang medyo nasa stage pa ako na hindi ko patanggap yung mukha ko tapos may ganun. So, parang alam mo yung parang, na-realize ko na ganito para sa showbiz. So, tanggap ko sa sarili ko. Doon ko na tinatanggap ko na kung hindi ako magtagal dito, walang problema. Uwi ka na lang. Uwi ako, it's either mag-business ako, magtinda ko ng isda or anong i-business ko sa Jensen. Kasi doon naman, masaya naman ako kahit naman may maliit kami na pera. Lalo na ngayon na kahit paano na may nakaluwag-luwag na. Marami actually ang pagkaluwag ni Melay. Maluwag ka eh, no? Hindi ko alam kay Papang. Maluwag kami ni Papang kasi ang nag-iisip sa amin sa buhay namin ng pamilya. Kung nakaluwag-luwag na kami ngayon. Meron kang yung tinatawag na walk away power mo, ang lakas. Walk away power. Ano yung walk away? Ibig sabihin, parang yun nga, yung parang, anytime I can walk away from this. Wala, hindi ka gets mo? Pag masyado ka kasing kailangan maging successful ako, kailangan mas lalo kasing hindi ka parang desperate.
Yung energy na Ah. binibigay mo desperate. Ikaw kasi parang, eh, 'di 'pag hindi nag-work, eh, uwi ako ng Jensan. Ang Oh. lakas ng walkaway power mo kaya hindi ka nawawalan ng relevance. 'Di Ah. ba, from PBB tapos naging, siyempre nag-acting-acting ka tapos ano ba after? Oh my God, nanalo ka pa nga sa mga Your Face Sounds Familiar, nanalo ka pa nga Oh. sa Bet on My Baby, Ah, 'di talaga. ba? Tapos hindi lang 'yon, nanalo ka rin ng Best Actor sa Asia Dahil sa inyo Artist ni Award. Inang Reyna. Kaya naman thank you so much sa inyo, Inang, Hindi, pero madam. actually, wala naman ako masyadong ambag do'n as ano lang, as director lang. Parang hindi naman ako yung umarte, Ah. unang-una. Sosyal! Ikaw ang nagpa-arte sa akin. How was the experience? Pero sabi pag-usapan na natin, how was the experience working on Ma'am Chief? Um, Kaya nga nagdadalawang tinanong ako sa media ko ng kuan ng Hmm. Kuan on One kung ano ang pipiliin ko, Ma'am Chief or Kuan on One. May nagtanong? Yes, nagdadalawang isip ako kung ano ang isasagot ko because Ma'am Chief is Ma'am Chief. The best talaga ang Ma'am Chief for me. One of the best na nagawa kong movie and one of na hindi ko nakakalimutan experience. Kasi maganda yung gumawa ka lang ng movie, okay na yun, given naman yun. Siyempre, Pero yung gumawa ka ng movie with mga tao na favorite mo and with the mga yung experience with them is iba yun. Kaya na masabi ko talaga na amazing talaga yung Ma'am Chief na movie. Siya ang magre-remind sa akin na life is good talaga, lalo na sa work. Siya ang nag-remind sa akin na wag kang ma-pressure sa work kasi pag ako ang nagbigay sa'yo ng work, si God, mai-enjoy mo. correct. Kasi iniisip ko kasi all this time, yung trabaho ko sa showbiz, puro lang pressure. So dito talaga, dito ako kasi, nung tinanggap ko ang Ma'am Chief, kaya ko siya tinanggap kasi si Ma'am Inang Reyna at si Madam Kring, hindi ko nakitaan ng pressure na kailangan kumita yung movie. Nakita ko sa mga mukha nila, because we love them, we love it. We want to kuan the story. So nakita ko na, hala, grabe yung gastos nila, pero hindi sila kung sa kuan, no. So kasi bilang artista kasi, ang una-una pa lang yung pressure niyan kung kikita ba yan. Kitang-kita mo talaga kay Inang at saka kay Madam na sabi ko, sabi naman ni Inang, I am the producer, so what's the problem? So, oh my God, wala talaga silang pakialam. So, ayaw ko kasi magkuan sa isang project na nakakahiya na hindi ko mabalik sa tao. Ay, dun sa Ayaw, nag-produce. kumbaga ayaw mo ma-pressure na ikaw yung dahilan ng pagka, Nalugi oo, siya. ganon. And ayaw ko, madam, na hindi mabalik yung in-invest ng isang tao. Kasi, dugot pawis ba yan, di ba? Yes. So, alam mo kung bakit ko, kasi marami na rin ako natanggihan din ng movie kasi nga, medyo ayoko talaga na maging ako ang cause of kuan. Kasi, sa iba na nyo na lang i-offer, baka naman makumita sila. Or kung hindi naman, kaya naman nila na hindi kumita yun, maharap nila parang, hindi ko kaya yun. Pero these two beautiful human soul, si Madam Kring at si Inang Reyna, sila talaga sabi ko, because kinuwento nila yung friendship nila, kinuwento nila yung experience nila sa pagiging K-pop fan. So alam ko, my God, this is the sign. At alam ko mga good souls sila. Alam mo, simula nun nakilala ko sa, dire-diretso yung aming pag-shooting, dire-diretso ang blessing na binigay ni Lord. Ginawa silang instrumento talaga ni Lord. Kaya talagang, bakit ko talaga nasabi na si Lord talaga, bakit? Isipin mo naman, madam, ako ang naisip ni Inang Reyna na ilagay sa movie. Nabida, na as in, Nabida. title, ano. 9 years ago? 9 years ago lang kaming nagkita. Ay, hindi pala 9 years ago. Parang 5 year or 6 years ago dahil naging schoolmate si Mela at si Winter. Yung anak niya. Sa anak ni Inang Reyna sa school na apakamahal. Hindi ko in-expect na mahal pala yun. So, sige, dyan lang ba school? Kuando yan, magaling daw sila dyan. Alam mo, pag yung billing out na ng kuan, piste! Ba't ko pinasok dito yung anak ko? Pero kaya nga, isa lang akong beses pumasok doon. Andun si Inang, doon niya ako nakita na para kaming tanga na pumasok sa graduation. Na-late ka sa graduation. Oo, nalate ako sa graduation. Tawang-tawa siya sa amin. So, dapat nakalimutan niya kami, di ba? Bakit for some reason na nag-isip siya ng movie, naalala niya ako dun sa graduation at meron pala yung reason, yung pagka-late namin, may reason yung lahat na Yes. nangyari na napansin niya kami para kunin niya ako dito sa 2022 na movie niya. 2023. 2023, ano advance ko? 2023 na movie niya. So, sabi ko talaga, grabe talaga. Isa yun sa mga miracles ni Lord sa buhay ko na napatunayan ko na nga, wag talaga natin i-underestimate yung experience natin ngayon, yung mga pinagdadaanan natin ngayon because may reason yan.
aanihin mo yan sa future. True. Bakit isang beses lang kami nakita ni Actually, Inang? hindi ka niya kilala ha. Ganito niya siya, ako ganito siya ka-OA. Oo. Usapang lasing siya, Oo, 'di ba? Yung oo, Ma'am Chief na oo. parang after ng isang NCT Dream. Oo. NCT Dream, nasa hotel kami, Oh. inom-inom, tapos sabi niya, gawa tayong pelikula. Okay, alam mo naman ako, 'di ba? Kung ano sabihin niya, Kasi okay. BFF kayo. Kasi sobrang alad ka rin ko. Tsaka 25 years of pulp. Kaya naisip ni Inang. Yes. Tapos parang sabi niya, ganyan, ganyan. Ganon. Tapos gano'n niya na, sabi ko, okay, anong klase? Sabi niya, gusto ko comedy. Sa Korea natin i-shoot. Sabi ko, okay. Tapos sino naiisip mong artista? Si Melay. Tapos meron siya, parang ganyan, may gumagong pa Ba't mo siya. naisip? Sabi ko, kilala mo ba si Melay? Actually, hindi. Pero nakita ko siya one time. As hindi kanya alam na meron kang magandang buhay. Hindi niya alam yung shows mo. Hindi kanya pina-follow. Hindi niya kilala. Basta one time lang, nakita ka daw niya. Alam niya artista ka. Kasi nga late ka dun sa graduation ng mga anak niyo. Tapos sabi ko, okay, di sobrang kalad ka rin ako. Okay, go! Gawin natin. Tapos yun na, dire-diretso na. At minessage ako ng madaling araw ni Inang Reyna sa DM sa Instagram. Ganun lang, no? Oo, ganun lang. Tapos syempre ako parang, tapos meeting na agad. Hindi pwedeng magtagal. Ganun sila mag-usap naman. Meeting na agad, miniting na agad kami hanggang the rest is history. Na tuloy-tuloy na talaga ang movie. And talagang sobrang proud ako kasi isipin mo, nag-invest sila ng movie, Korean team pa, mga Korean team pa ang nag-handle sa amin with Direct Ring Kim. And marami talaga kadong mga na-experience namin kung paano din magtrabaho mga Korean. So, new experience ang binigay sa akin ng Ma'am Chief, new friendship, and yung pagkilala ng mga tao sa akin na alam ko talaga na hindi yun dahil sa ginawa ko at hindi yun sa craft ko, kundi dahil sa ginawa silang blessing in disguise ni Lord para ma-appreciate yung mga lahat ng blessing na binigay ni Lord sa Kasi dire-diretso yung blessings pagkatapos, no? Sobrang dire-diretso, Inang. Ay, ito na, ikukwento ko na talaga. Sige, go. Kasi guys, para may idea kayo kung gaano siya kadire-diretso ha. Nagsushoot tayo mga July, 2020, nanalo ka. December. Ganun lang siya kaikli. Kasi pinalabas siya November, parang nanalo ka. Tapos, parang since that time, nang nalabas yung movie, tas lagi kang trending. Yun eh. Lagi kang trending sa social media, yung mga, kamsami, tapos, hindi, ito talaga, maging honest talaga tayo, Inang. Because, ito talaga, grabe talaga si Lord talaga. Mayroon talaga siyang divine intervention this 2023 na nangyari sa akin at ginamit talaga sila Inang at saka si Madam Kring. Ang movie talaga namin is for MMFF. Oh my God, kukwento naman natin. Sige, kwento na natin. Hindi siya Ikaw na lang, Madam. Ikaw na lang. for MMFF. We wanted. Kasi gano'n naman siya eh. Di ba parang, sana mapasok sa MMFF. So, sumali talaga kami. I mean, nagpasa kami. Sige, submission. Ang ganda ng submission nila, naka-bookbind pa talaga, pinakamagandang submission of all time, sabi ng MMFF. So, nasubmit namin yung script. So, i-conceptualize siya ng ganyan. Basta, masyadong mabilis ang pangyayari. Naisip namin yung event yung movie ng May, June, sinubmit na. June 14 ata, nasa Korea pa ako noon eh. Kasi nag-ocular na ako noon ng time na yun eh. Sinubmit na. Syempre nung time na, kwento ko to. So, kwento ko lang how manifestation happens. Yes. Talaga. Grabe, iba rin talaga. Diba, alam niyo naman sa TikTok, we're big on manifestation. So, during the time that we were writing the script, we were conceptualizing the movie, and habang naghihintay kami ng result kung mapapasama ba tayo sa MMFF or what, ini-imagine ko na si Melay na parang, mananalo siya ng Best Actor sa MMFF, tapos may hawak siya ng award, tapos nasa baba kami nanonood, tapos parang, thank you so much to Direct Ring and Inang Reyna and to mga ibang mga cast. But imagine ko na nagte-thank you ka, may hawak kang ganyan for MMFF. Kasama ang palad, hindi kami napasok. Diba? Hindi tayo napasok, tapos hindi na natin nilaban for the second round. Hindi na natin nilaban. Okay, kinalimutan ko na. Nag-focus na sa post-production, nag-focus na sa promotions ng movie. Pero bakit hindi nyo pa rin in-stop yung movie kahit hindi tayo natanggap sa MMFF? Tanong mo sa Inang Reyna. Yun na nga. Di umere na, ganyan, di ba? Napakapagod. For me talaga, pagod talaga siya, Nag-shooting, na lahat, the best ang shooting. Grabe ang alaga sa amin sa Korea. The best production si Inang Reyna. Talagang the best, pati si Madam Kring. Sila talaga mag-BFF talaga. So ngayon, hindi na nila naisip yung
yung MMFF. Pero Wala na, meron hindi na nasama eh. meron na Oo. pala silang pero mga manifestation because hindi nasama because of may nauna na daw, may Hindi, mga tsaka ano na, kumbaga parang, feeling ko it's not for us. Baka it's not for Oo. us, it's fine. Oo. Cut to December. Hindi ko alam, December 18 by 14, 2023. Nanalo ng Best Actress si Melay. Nasa stage ng Philippine Arena for Asia Artist Awards. May hawak na trophy. It's an international award. Nagte-thank you siya. Ala, kinikilabutan ako, nagte-thank you siya. And parang yung manifestation ko, hindi siya nangyari kasi may ibang plano si Lord na mas maganda. Iba pala yung kuan nyo in madam. Diba? Kaya minsan talaga yung mga prayers natin, pag hindi nagkakatotoo, hindi ibig sabihin no. Ibig sabihin, may iba pang plano.